Itong grupo ng mga DDS ay talagang gusto lang talaga nilang sirain itong si Romualdez, no? Siguro alam naman po natin mga kababayan, hindi naman tayo tanga na hindi makakaintindi. Sino po ba ang init na init dyan kay Romualdez? Di ba si Sara? So hindi na po tayo magtaka mga kababayan kung bakit pinag-iinitan po ng mga DDS itong si Romualdez. At ang sabi nga ni Mike Defensor mga kababayan na si Romualdez daw ay nagkakaroon ng lupa na 3,000 hectares, no? 3,000 hectares. O hectares ang pagbasa niyan ha. 3,000 hectares or 30,000 ka-hektaryang lupain diyan, hindi. 3,000 or 3,000, no? 3,000 hectares. Ibig sabihin 3,000 hektarya na pagmamay-ari diyan sa Forbes Park. Ngayon mga kababayan, patunay na kung gaano kasinungaling si Mike Defensor, mga kababayan. Ito po ay ating patutunayan. Bakit? Hindi naman po tayo tanga na parang DDS na maniniwala sa kanila. Katulad niyan, sabi nga ni Vic Rodriguez na bininta daw na ginto, no? At ni Jeffrey Celes na 25,000 tons. So, di ba? Kita nyo, 25,000 tons na ang bininta lang naman ng Bangko Sentral ay 25 tons. Equivalent to 25,000 kilos. Diba? Pero ang ipinaalam nila sa mga DDS na bobo, tanga-tanga, inutil, hampas lupa, mga pangit, mga putang ina nila, diba? Ay, eto na, nilinlang ni Mike Defensor mga kababayan na si Romualdez daw ay merong 3,000 hectares na pagmamay-ari sa Forbes Park. So gaano po ba katotoo ito mga kababayan? Ito po ipakita ko sa inyo Ito po wait lang. Ulitin natin Ulitin natin mga kababayan. Ito po, lalabas naman yan dito Ito na. Ito. Ba't nawala? Ito, bubuksan ko lang dahan-dahan. Sana lumabas. Bakit ayaw magsilabas ito? Ito mga kababayan, ang patunay na kung saan si Romualdez daw ay nagkaroon ng 3,000 hectares, no? Ito po ay galing po mga kababayan sa post ni Juan Luna. Ito po mga kababayan, kung nakita nyo po sa post ni Juan Luna, ito po nakalagay dito sa baba. Yan po si Juan Luna page po yan. Hindi ko lang kasi siya mabuksan mga kababayan. No, actually hanapin na lang natin dito sa sa Google, no? Romualdez own 3,000 hectares in Forbes Park. Ito po mga kababayan. Ito na mga kababayan, sabi ni Mike Defensor mga kababayan. Ito. Pakinggan ninyo It's a 3,000 hectare property. I think, I'm not sure, there's about 3 or 4 structures in that place. And then, several days ago, may tumawag na kaibigan sa media. Ito mga kababayan, ulitin ko lang po Have you seen the house of Speaker Martin? Have you been there? No. Okay. It's a 3,000 hectare property. I think, I'm not sure, there's about 3 or 4 structures in that place. And then, several days ago, may tumawag na kaibigan sa media. Sabi niya, sir, totoo bang inambush si Gutesa? So, ako naman bigla tinawagan ko. Sabi ko, ano to? Sino mo tinawagan niya? Yung media. Sabi ko, saan ang galing to? Ito nagpapatunay po mga kababayan na napakasinungaling po talaga ni Mike Defensor. Tignan nyo, pati si Gutesa inambush daw. Paano inambush? Hindi nga nakikita. Ang sabi niya mga kababayan, si former House Speaker Martin Romualdez daw may pagmamay-ari na 3,000 hectares, no, na lupain sa Forbes Park at merong 4 na infrastructure or tinatawag ditong infrastructure structure or struktura na 4 daw na bahay doon sa loob na 3,000 hectares. Ngayon mga kababayan, ito po, i-search po natin sa Google kung gaano kalaki ang lupain ng Forbes Park. Ayan, Google, gaano kalaki ang lupain sa Forbes Park, Makati? Ito na, mga kababayan. The surface area of Forbes Park, Makati is 250 hectares. Rinig ninyo?
Ulitin ko mga kababayan ha, ulitin ko. Google, gaano kalaki ang Forbes Park Makati? The surface area of Forbes Park Makati is 250 hectares. Ngayon, Mike Defensor, kung talagang hindi ka sinungaling, paano nangyari na ang Forbes Park na pagmamay-ari ni Romualdez ay meron siyang 3,000 hectares? So, ibig sabihin, ang Forbes Park is nasa loob ng kalupaan ni Romualdez. Diba? Kasi paano nagkaroon si Romualdez ng 3,000 hectares sa loob ng Forbes Park, kung ang Forbes Park 250 hectares lang. So paano na ngayon mga DDS, ano na naman ang explanation ninyo? So ibig sabihin ba yung Forbes Park pagmamayari ni Romualdez? Nasa loob ng kalupaan ni Romualdez? Imagine how big is the 3,000 hectares. Diba? Kung hindi ba naman kay tanga, naniniwala. Di ba? Tingnan nyo. Tapos, pag binasa mo doon, no, sa comment ni Mike Defensor, grabe talaga, no? Grabe si Romualdez. Buhaya talaga. Biruin mo, 3,000 hectares. Ang binili niya sa loob ng kalupaan ng Forbes Park. Grabe talaga, guys. Sana all buhaya. Di ba? Grabe ka buhaya talaga, guys. Nakita nyo yan, no? Sabi ni Mike Defensor, nakita mo sa TV. In-interview ni Pinky Web. Grabe naman yan. 3,000 hektar talaga. Grabe kabuhaya. Makita ko talaga yun si Romualdez. Tanggalin ko damit niyan kasi mamahalin yan. Buhaya yan. Yeah? Ganyan ang reaksyon ng mga putang ng bobong DDS. Mga animal, mga pistingyawa. Di ba? Kita nyo yan mga kababayan? Nakita nyo yan? Kung gaano katanga-tanga mga inutil? Di ba? Imagine nyo mga kababayan. Saan kayo nakakita? 3,000 hectares. Tapos yung Forbes Park ay 250 hectares lang naman yung lawak. Saan ninyo nilagay? Giatay mga dipunggal, diba? Putang ina talaga. Kita mo yan, Mike Defensor? Saan ka nakakita? 3,000 hektarya. 3,000 hacienda na yun, tanga. Maniwala ba ako kung sabihin mo dyan, Hacienda Luisita, Hacienda Escudero, doon si Romualdez. Maniwala. Yung Hacienda Luisita nga, hindi nga umabot 3,000 hectares. Tingnan nyo Eto. Gaano kalaki ang Hacienda Luisita? Ito. According to Wikipedia, ang Malayan Encyclopedia, ang Hacienda Luisita ay isang 4,435 hektaryang lupaing taniman ng asukal sa Tarlac na pag-aari ng pamilya Cojuangco na kinabibilangan ng dating Pangulong Corazon Aquino at kanyang anak na Pangulong Noynoy Aquino. Di ba? Ito 4,435 Hacienda Luisita. Pero sa ngayon po mga kababayan, hindi na po ito 4,435 kasi nga meron pong mga caretaker at mga magsasaka na may mga sariling lupa na po dyan. No? So hindi na siya aabot halos ng 3,000 kasi pinaghati-hatian na yan na mga ibang nakatira. Pero kung tutuusin, ang kabuuan is 4,435. So ngayon mga kababayan, paano nangyari na si Romualdez ay meron 3,000 hectares? Kita mo yan, gaano kasinungaling si Mike Defensor? Kita mo naman. Ulitin ko gaano kalaki ang Forbes Park sa Makati? The surface area of Forbes Park Makati is 250 hectares. Putang inang yan. Diba? Kaya sa totoo lang, noon pa man, si Mike Defensor, sinungaling na talaga yan. Diba? Bigyan ko kayo ng trivia kung ano ang ginawa ni Mike Defensor noon kay Lacson. Ano ang ginawa ni Mike Defensor noon kay Lacson na nagpadala ng peking witness? Ito na, mga kababayan. Then he mentioned a governor's name. Galing kay Governor ganito po.
Ito ha, mga kababayan. Kita nyo yan? Ito ha, i-rewind lang po natin. I-rewind lang po natin mga kababayan kung ano po ang record ni Mike Defensor. Actually mga kababayan, noon pa to pinag-initan na talaga ni Mike Defensor si Ping Lacson. Kasi bakit? Nung 2001, fake witness ang ipinadala niya na si Amador Mawanay, no? Marquez Antonio Luis San Juan Estafa. Winner si Ping. Mawanay recanted, later arrested. Nagpadala ng, kita nyo, nagpadala ng faking witness na si Mawanay. Nanalo si Ping Lacson sa 2001. Pangalawa, itong 2025, nagpadala na naman ng faking witness na ang pangalan or faking notaryo na ang pangalan ay si Orly Gutesa. Kita nyo yan? Record na po lagi yan. Record na po yan ni Mike Defensor. Kita nyo yan? Mga kababayan, ganyan po siya. Record na po niya yan. Hindi na po natin yan maitanggi. Si Mawanay, pinadala niya noon, peking witness. Ngayon naman, pinadala niya si Orly Gutesa, peke na naman. Diba? Noon mga kababayan, hindi pa uso ang social media. 2001 pa to. Ang mga cellphone nito, Nokia pa lang na tutututututututut. Diba? Tutututututututut. Natalo siya. Peke ang pinadala, kalaunan na aresto si Mawanay. Ngayon naman si Orly Gutesa. Alam niyo ano kaya ang ikinagalit, no, ni Mike Defensor kay Ping Lacson? Meron na po siyang history, Ma'am Arlene Moreliano. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang isda, di ba, nahuhuli sa bunganga, hindi sa buntot. Ang ahas, kahit mag-shade pa yan ng balat, no? Pagtanggal ng balat, ahas pa rin yan. Di ba? Kahit the snake shed their skin to become a bigger snake. Diba? Kahit anong gagawin ninyo, pagtanggal ng balat, pagtanggal ng maskara, kayo pa rin yan. May kasabihan nga tayo mga kababayan, ang magnanakaw ay nananatiling magnanakaw. Kita nyo yan? Grabe sila. Record na po ni Mike Defensor yan. Huwag na po tayong magtaka. Just try to think of it. Just try to imagine, Ma'am Lily Tonini. Diba? Na saan ka nakakita ang Forbes Park is 250 hectares lang ang laki. Tapos sasabihin mo ngayon sa media na si Romualdez may pagmamayaring 3,000 hectares sa loob ng Forbes. Kita ninyo? Ganyan ang kalakaran niya. Ganyan ang estilo niya. Diba? Ma'am, anong pangalan nun? Rica Galang, hello po. Diba? Ano ba yan, Defensor? Mag-aral yan, hindi ba nila alam yung square meters sa hectares? Diba? Ayan, mga kababayan. Bistado ang panloloko kasinungalingan. Kita niyo yan? Record na niya yan, 2001 pa lang si Mawanay. Tapos ngayon, ang pinadala naman 2025, si Gutesa. Wala yan. Sabi ko nga sa inyo, si Mike Defensor, pag sumigaw si Kuya, tulong, tulong, inatake ako. Walang maniniwala dyan. Atakihin tuluyan yan. Bakit? Sinungaling eh. Sisigaw, tulungan niyo ako, di ako makahinga. Tulungan niyo ako, di ako makautot. Sino tutulong sa'yo? Sinungaling ka nga. Wala na maniniwala sa'yo. Tignan ninyo. Biktima na ni Mike Defensor, si Ping Lacson noon, biniktima na naman ulit ngayon. Diba? Tapos si Romualdez, gagawaan mo kwento. Naku, Mike Defensor, Diyos ko, malaking aligasyon yan, 3,000 hectares. Tapos ang equivalent lang naman ng hectares ng Forbes Park, 250 lang. Saan mo nilagay yung iba? So, ibig sabihin ba, mga kababayan, yung Forbes Park nasa loob ng pagmamayari ng lupain ni Romualdez. Tanga, mga DDS, inutil, hampas lupa, mga pangit, uto-uto, manyakis, patay gutom, at higit sa lahat, mga dugyot, 'di ba? Bobo.